lulundag sila para magdagdagan yung kanilang height. Ang iba naman ay magbubukas ng lahat ng bintana at pinto para pumasok ang swerte. Hindi ba? Ang iba nga ay nakasuot ng mga bilog-bilog. Kaya puro wariya ang pera. Okay? Maraming sabihin ng iba ay mag-pray o magbasa ng Bible. So what is the first thing you should do in 2026? Now, when we're reading book Psalms 107, at atin pong basahin verse number 1 to number 8. What is the first thing you should do in 2026? Magkaroon tayo po ng palit pagbasa. Verse number 1, "O give thanks unto the Lord, for He is good, and for His mercy endureth forever. And gathered them out of the lands from the east, and from the west, and from the north, and from the south. They wandered in the wilderness and solitary, they found seed. Hungry and thirsty, their soul fainted in them. Then they cried unto the Lord in their trouble, and delivered them out of their distress. And He led them forth by the right way, that they might go to a city of habitation. Oh, that man would praise the Lord with his goodness, and remember the works of His children. Panginoon, salamat po sa gabi ito. Salamat po tayo ng Diyos sa papatapos na taong 2025 ng iyong pag-iingat, pagkapala, at ng iyong mga provisyon. Salamat po sa mga kamangha-manghang mga gawa mo na karamihan po ay talagang ay tunay po na nakikita po namin na dahil sa iyong kabutihan at katapatan mo sa amin. Sa gabi ito, ako'y dumadalangin na iyong pagpapala, patnubay, pagtuturo, at ang iyong malayang pagkilos po sa buhay at puso ng babutisa sa ating itala at sa gitna ng church po nito. Ako may gamitin mo lamang kakilang Diyos. Maasa po lamang ako sa iyo. Salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Now, according to verse number 8, what is the first thing you should do in 2026? Sabi po ng mga awit, "Oh, that men would what? Praise the Lord." Diba? Alright, now, itong mga awit na ito ay nagbigay ng napakahalagang mensahe, no? Na hindi po natin dapat na baliwalain. Ito ay ang ating purihin ang ating Panginoon. Yes, we should praise the Lord. Okay? We should praise the Lord. For what? For what? Pagkalakas? For His what? Number 8. For His what? Dalawang bagay. Pagkalakas po. Alright. For His goodness. Ano yung pangalawa? Alright. Dalawang bagay. Dalawang bagay. Una, ang Diyos ay mabuti. Ano po yung pangalawa? Dahil sa kanyang mga kamangha-manghang mga gawa sa anak ng tao. You see, dalawang bagay. Alright? Now, goodness, speaks of what? Kindness. Kindness. So, sabihin kita ng what? Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Amen? Mabuti. Ano ba? Siya what? Mahabagin. Alright? Kindness and what? Merciful. Yan ang ating Diyos. Meron tayong mabuting Diyos. Meron tayong mahabagin ang Diyos. Alright? Now, the word wonderful is what? Ano yung wonderful? Marvelous word. Marvelous word. Ito pinagpapahiwatig ng mga kamangha-manghang gawa ng Diyos. Okay, ginawa at ginagawa. Amen? Ibig sabihin, kung tayo lang talaga ay talaga magbubukas ng ating mga mata sa araw-araw,
sa mga nalaga ng ating buhay, ay tunay na may mga milagrong ginagawa siya sa iyo, pero hindi mo lamang talaga napapansin. You see? May mga pagkakataon na talagang dapat ay na-aksidente ka na, na-hospital ka na. Lord, salamat. Hindi ako tinamaan. Lord, salamat. Hindi ko napansin yun. Biglang dumaan dito. Kasi, napakaraming bagay. Lord, salamat. Hindi ako nalaso. Asido pala yung nainom ko. May isang parang ibang ganang bagay. But the truth is talagang may mga aksidente talagang ang tawag naman, ang tawag is para doon, gayib lang na lamang ng sinuri. Notice number 8. Notice number O. Dali niyo? O. Of course, yung O lang. Hindi yung H, ha? The word O, no? Kaya naroon din sa verse 1. O. Ito mo? And then, sa verse 8, O. Nakatid ba yun? Napasin ba yun? Now, yung beginning ng O, ito po'y great emphasis. Ito po'y pagbibigay diin sa mga kadahilanan, bakit mo siya dapat purihin. Ito mo, you see? Nagbibigay diin. No? Yes, ito po'y indikasyon, no? That praise is of showing appreciation. Humahanga ka, at talagang very thankful ka sa kabutihan at kamangha-manghang gawa ng Panginoon. Sa mga tao, higit sa lahat, kabilang sa pamilya mo at sa buhay mo. You see? Kaya kung meron man talagang karapat-dapat lamang na tayong gagawin sa taong papasok sa papurihan ang ating Panginoon. Paliwanag ba? Papurihan mo siya. Pasalamatan mo siya. Alright? Bago kayo dudulog sa iyong hapagkainan, no? Ipunin ang buong sambahayan. Maliwanag ba? Amen? At sama-sama kayong magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos. That we would praise the Lord for His goodness and for what? Wonderful works to the children of men. Amen? Amen? Ba't pinusan mo ito? Makikita mo, hindi lang sa iyo. Ito yung mga tao sa iyong paligid. Amen? Amen? Gumagawa, kumikilos ang Panginoon. Nandun na yung misa na bibisita ka sa isang bahay, makikita mo na inihanda sila ng Diyos sa pagdadating mo. Amen? Amen, isa? Ang daling tatanggap sa Panginoon. Pagkalipas ng ilang panahon, nakita ang namatay na yung tao. Ito mo, wonderful portion. Inabot pa sila ng Panginoon. Amen? Wonderful works. Gumagawa talaga ang Panginoon. Aktibo siya, kumikilo siya. Alright? Hindi siya yung Diyos na inakala ng mga panties na yes, meron talagang supreme being. Okay? Pero siya napakalayo na. Yes, siya talaga yung lumika ng heaven and earth. Siya talaga yung lumika ng tao. Pero matapos yung likain, pinabayaan na niya. Yun yung isang prinsipyo, doktrina ng mga panties. Kaya kita mo sila gumagawa ng paraan para wag matunaw yung iyelo sa South Pole and North Pole. Anong kakayahan niyo doon? Nakikinig sa akin? Akala niyo ba
Akala niyo basta-basta lang yung mga scientists na gano'n lang yun? Hindi po. Actually, religion yun eh. Na para bang ang tao bang siyang savior ng sanlibutan. Ano ba sila? Kaya, purihin ang Panginoon. Praise good. At sa kanyang mga kamangha-manghang gawa sa mga tao. Alright? Okay. Now, madalas ating napabanggit ng Hallelujah. Diba? Hallelujah or Hallelujah. Now, Hallelujah is a Hebrew word. Hebrew yun eh. No? At generally, ito yung translation, ito be translated sa certain praise the Lord. Okay? In Hebrew is what? Hallelujah. In English what is what? Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Alright? Kaya nga, what is the first thing you should do in 2026? Yes, papurihan ang ating Panginoon. But that new question, ilagay niyo po. But don't forget that praise is more than mouth action. Pakalakas nga? Alright. You see? Praise is more than mouth action. Okay? Hindi ito yung sapagat nabanggit mo lang. Hindi sapagat talagang sinalita lamang ay papuring katanggap-tanggap sa Diyos. Liwanag ba? Huwag natin kalimutan, ang Diyos ay hindi tumitingin sa panglabas, kundi kung ano yung nasa puso mo. Alright? He said, yes, tama lang, napapurihan mo siya sa taon papasok. But don't forget, praise is more than what again? Alright, it's more than what siya. Remember, in Matthew chapter 15:8, ano sa Matthew 15:8? Itong mga tao ito, iginagalang ako ng kanilang bibig, datapot ang puso naman nila ay malayo sa akin. Tama? Amen? Hindi siya nakatingin sa bibig, kundi saan siya nakatingin? Sa puso. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Nakikita ng Panginoon ang maraming nasabing they are Christian na nagpupuri. Pero ang sabi nito, itong mga tao ito, iginagalang ko ng kanilang bibig, kanilang puso naman nila. Is what? Malayo sa akin. Kaya? Amen? Oh, yes, you see. Kaya, praise mo lang mag-action. Alright? Praise is a deep, it is a deep insight, desire to honor and give reverence to the Lord. Alright? Ang pagpupuri is what? Ito'y malalim, nasa kaibuturan, ito po'y hangarin na parangalan at magbigay gala sa Panginoon. Amen siya? Amen? Ito yung hinahanap ng Diyos. Hindi ko ano lang na lumalabas sa big. Okay, praise is what? Takas, it is what? Takas, deep. Ano pa? Inside. Desire to honor and give reverence to the Lord. Nakatingin po yan. Okay. Because of love, ano pa? Fear, ano pa? Amazement. Alright? Kapag naroon ng pag-ibig, naroon yung balang na takot sa Diyos, naroon yung paghanga sa kabutihan, kadakilaan, okay? Kapangyarihan ng Panginoon, alright? Isip, papuri yan. Papuri yan. Talagang nasa puso yan. Amen bisa? Amen? Kaya nga, sa iyong pagpupuri, at pag-ibig, pagpapasalamat sa Panginoon, huwag mong kalimutan, praise is more than what? Yes, it is more than what? Okay? May mga tao na labis ang paggalang, pagdakila, paghanga sa king and queen. Pagin sa presidente. Diba? Pinaparangalan nila itong mga tao ito, iginagalang nila, pero higit natin dapat ito iukol sa ating Panginoon Diyos. Amen?
Yung, yung Prime Minister ng UK, malapit na siyang matanggal. Kasi sa sobrang galing niya, akala niya magaling ng Malaysia. Sinalungan si King Charles. Tinanong-umpisa ng gulo ng Britain, sa Britain. Okay? Kasi nga naman, tayo sa Christian, maraming mga nagbibigay ng papuri sa Lord ng bibig. Pero yung puso naman at yung kanilang pang-araw-araw na buhay ay hindi nagiging kapuri-puri sa Panginoon. Amen? Amen? Mahalaga na nagpupuri ka, tapos sa buhay mo, nakikita na talagang pinagpupurihan mo ang ating Diyos. Amen? May takot ka, may paggalang ka, may pag-ibig ka, at may pagkamangha ka sa ating Panginoon. Huwag mawala yung pagkamangha mo sa atin. Right? Our life and our mouth must be in harmony. It must be in harmony, no, pagdating sa pagpupuri sa Diyos. Alright? Tingin po, babalik tayo, tingin po, Psalms chapter 9 and verse number 1. Psalms chapter 9 and verse number 1. Psalms 9:1. Okay, nakadala po ninyo? Okay, Psalms 9:1. Alright, tayo na. Ready? Basa. Oh, I will praise thee, O Lord, with my what? Tama? With my whole heart. Hindi lang bibig, ha? Kundi buong puso. I will show forth all thy marvelous work. Ito? Okay, hindi na kundi buong puso. Ano pa? Meron bang action? Ipapakita ko. Amen? Ipapakita ko. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso at aking ipakikilala ang lahat ng iyong kagila-gilalas na mga gawa. Nasa paano parang ipapakilala? Saan parang parang? Sa paano parang? Katapatan, pagsamba, at serbisyo. Amen? Praise is more than, again, mouth action. Alright? Kaya nga, mamaya, alas 12, no? Alright, yes, papurihan siya, pasalamatan siya, dakilain siya, pero mahalaga. Mahalaga rin na nasa isip mo at paano ko ito gagawin at ano yung ginagawa ko naman ngayon. Okay, pangalawang bagay. Yes, praise more than more. Tapos yung pangalawang bagay, no, chapter 42 and verse number 5. Tingin po. 42 verse number 5. Ready na kayo? Alright, ready? Basa. Oh, my soul. Okay, 42, number 5. Ready? Why art thou cast down, O my soul? And why art thou what? Disquieted in me. Hope thou in God, for I shall yet praise Him for the help of His countenance. Notice verse number 5. Okay, nawala yung kanyang pagpupuri. Nakita mo yan? Nakita niya pa nawala? At tumahimik siya. Nakita mo? Nakita niya? Why art thou disquieted? Nakita mo yan? Nakita niya? At sapat ng huli, sabi niya, tsaka pa lang siya magpupuri. You see that? Nakita mo yan? Ano ito pakita? Paano ba kayo tatandaan nito natin? No? Not to praise the Lord will bring depression in your spirit. Nakatingin mo yan? Nakatingin mo? Sa verse number 5, okay, may tagal ka, Brad Justin. Pakilakas nga, bakit ka nanlulumo, kita mo? Na-depression ng tao ito. Alright? You see, ang kanyang problem ay what? Sa kaluluwa. Natingin po? Oh, alright. And then, nababagatok siya. Nababalis
O, sabi niyo? Ngayon, sabi niya, kaluluwa, umasa ka sa Diyos. Sapagkat magpupuri pa ako sa Kanya dahil sa kagalingan ng Kanyang mukha. Okay po? Yes, Christian. Not to praise the Lord will bring depression sa ating kaluluwa. Ha? O, tingin po. Isa pa. 74:21. 74:21. Okay, ready? Tayo lahat. Oh, let not the oppressed return ashamed. Let the poor and what? Needy. Okay. Praise thy name. You see? Not to praise the Lord will bring depression in our spirit. Alright? Now, 115:17. Dito makikita niyo yung dalawang klase ng kamatayan, na physical at spiritual. Alright? Nakikita siyempre, yung mga namatay na, hindi na nila magagawa magpuri pa, di ba? At ganun din, yung patay spiritually, alright, hindi niya magagawa itong ating ginagawa. Okay, 115 and 17. Ready? What verse 17? Ready? The dead praise not the Lord, neither any that go down into silence. Okay? Now, ito ba yung nagabayad ng physical and spiritual death? Yes. Walang sino man na depressed or miserable in spirit will praise the Lord. Alright? But nagpapakita ito na those who are always down and unhappy ay malaki ang chance na hindi niya kasi habit ang magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Naliwanag ba sa atin? And listen, so make it a habit to praise the Lord. Alright? Okay, ano nga sabi ng 1 Thessalonians 5:18? In everything, give thanks. Sabi di ba? Purihan, pasalamatan ng Lord sa lahat ng mga bagay-bagay. Okay? Yes, Christian, praising the Lord strengthen our spirit. Praising the Lord strengthen our spirit. And not to praise the Lord will bring depression sa ating kaluluwa. Amen, Christian? Amen? O, pangatlong bagay. Praise must be directed completely to God. Praise must be directed completely to God. Alright? Yes, naniniwala tayo sa doktor, umiinom tayo ng gamot, nagbabitamins tayo, kumakain ka ng gulay, kumakain ka ng isda, no? Alright, but praise must be directed completely saan? Okay, sa Diyos. Amen? Hindi dahil may magaling ang doktor, hindi dahil sa magaling ang vitamins mo. Okay. Praise must be completely directed to God. Amen, Christian? Amen? Ito yung magaling na sinunod, yung si Apo. Ano naman ka? Di ba? Napakabuling tao pa naman doon. Amen? Amen? Magpera sila. Magaling ang doktor. Amen, Christian? Okay, kung walang nagawa, di ba? Praise must be directed completely. Kanina po ulit? Completely to God. Salamat sa Diyos sa kalusugan, kalakasan. Amen? Panibagong buhay. Salamat sa Diyos, nakakapaglingkod pa tayo, nakakatakbo pa. Amen? Nakakapagpusap ka pa. Amen? So praise must be directed completely to God because of salvation. Pangalawa,
because of provision, because of what? Health and strength. Ano yan? Amen Kristo? Okay. Lubusan pasalamatan. Okay? Yung kanyang kabutihan, kadakilaan. Una-una, papurihan mo siya because of your what? Salvation. Paliwanag ba? Nasaan ka kaya ngayon kung hindi ka naligtas? Nasaan ka? Ano kaya klaseng buhay meron ka? Di ba? Kung hindi ka natagpuan ng Diyos. Sabi ni David, I will rejoice in thy salvation. Ilang pangunahin sa lahat. Amen? Pinabalik-balikan mo lagi yung araw ng kaligtasan ko. Dahil kung binabagit, dahil niliisip ko, dahil siyang pinapasalamanan ko. Yung gabi niyo na nakaharap ako sa revolving restaurant sa palengke ng Pasig, nakatingin ako doon, gabi yun. Lumuhod ako. At sinabi ko, Lord Jesus, tinatanggap kita bilang aking tagapagin. Naging isa ako. Nakaluhod ako. Madiin ang pananayin ko. Kita ko, dama ko, yung bigat ng kalooban ko, nagumaan, nakinit ang katawan ko, at pagtayo ko sa pagkakaroon ko, alam ko, ibang tao na ako. Naawag ako ng hagdan, pababa ako, alam ko, ibang tao na yung bumababa. Hindi ko kaya kalimutan. Huwiin ng Diyos sa kaligtasan na yan. Pangalawa, because of what? Provision. Provision. The meek shall eat and be satisfied. They shall praise the Lord. Amen? Ano yung pangalawa? Because of what? Provision. Ano yung provision? Yung natatanggap mo araw-araw. Kinakain mo. Iniinom mo. Amen? Yung hangin na hinihinga mo. Isipin mo, God with help. Di ba? Kung pipigilan Diyos yung provision mo. Alright? Hangin. Lahat tayo, sisingham-singham dito ngayon. Nakuha niyo ba yun? O, isipin mo yan. Okay. Alright. Kung biglang natuyo lahat ng tubig, isipin mo. Isang talaga, totoo, ha? Na nalilimot natin lahat ng iyon. Napapawalang halaga natin. Na para bang na lahat ng meron tayo, yung hangin, hinihinga, iniinom mo, para bang talagang dapat lang ibigay ng Diyos sa iyo. No. Hindi ko no. Lahat yung pawag-awag biyaya ng Diyos. Amen? Sa sangkatauhan. Amen? Nagpapaulan siya sa mabutit masama. Amen? Pinasisingit niya yung araw sa kinaumagahan para sa mga ligtas at hindi sa ligtas. Marvelous works of men sa mga anak ng tao. Kaya praise must be directed completely. Ganun po. Sabi ko minsan, ay salamat maaral. Salamat sa Diyos, hindi sa aral. Ay salamat kumulan. Salamat sa Diyos. Amen? Ang galing ng doktor ko, magaling ang Panginoon Diyos mo. Bakit? Because of what? Because of our what? Of our health. Yung paborito kong chapter, 103, 1-4. Paborito kong chapter yan. Okay. Binabalik-balikan ko yan. Okay. Bless the Lord, O my soul. Iyon po. Nakita mo? Yung unang bungad, kay 103. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. The word bless is honor,
praise. Ha? Ano yun? The word bless the Lord speaks of what? Honor, praise, and speak well to God. Okay? Honor, praise, and to speak well. Speak well of God to God. You see? Yung mga magandang pangalan ibibigay ko sa Kanya. Alright? O sige po. Okay, 1 to 4. Ready? O 1 to 5. Ready? Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgiveth all thy diseases, who He redeemeth thy life from what? Destruction, who crowned thee with what? Loving kindness and tenderness, who satisfied thy mouth with goodness, so that thy youth is renewed like the eagles. Amen? Yung lang pagbulat ng mata mo tuwing umaga, di ba? Nakapagbulat ka pa ng mata kasi ginising ka pa ng Panginoon. Amen? Remember yung sabi ko, huwag mo sabihin, salamat at nag-ring yung alarm clock. Kaya nagising ka, no? Hindi alarm clock ang gumising sa iyo, ang Panginoon. Alright? Kailangan ka pa niya dito. Amen? Kung hindi kukunin ka na. Okay. Dito pa lang ng December, yung isa pang pastor, si Pastor Johnny Reyes, tinuha na naman. Hindi na lang nagising. Mga nauna sa akin yun. Okay, magagaling yun. Because of our health. Amen? Salamat sa kalusugan, salamat sa kalakasan. Salamat sa buhay. Salamat sa ating pamilya. Number 4, praise. Kaya praise is the right thing to do. Praise is what? Lakas? Okay, tama lang. Amen? Tama. Magandang gawain yan. Di ba? Alright. Tamang gawain yan. Praise is the right thing to do. Alright? Psalms 33 verse number 1. Kaya nga yearly, itong book of Psalms ay twice kong binabasa at binabalik-balikan ko ito, ha? Psalms 33 and number 1. 33:1. Alright, nakuha niyo po ba? Ready? And now, rejoice in the Lord, all ye righteous, for praise is what? Comely for the upright. Alam mo? Guhit tayo sa tang comely. Comely means what? Beautiful. Ano yung comely? Beautiful. Ano pa? Proper. Ano pa? Suitable. Okay? Ang magpuri ay magandang gawain. Ano pa? Ang magpuri ay what? Na karapat-dapat. Okay? Karapat-dapat. Nararapat. Okay? So, praise is the right thing to do. Alright? Kaya nga, kung tayo lahat dito sa Santa Cruz, Calvary Santa Cruz, Lumban, ay talagang habit natin ang magpuri, magpasalamat sa Diyos sa tuwi-tuwi na. Okay. Ay niwala ba kayo na makikita natin na ating mga membro ay talagang magiging masikap at hindi tamad. Amen? Amen? Pangalawa, magkaroon ng greater involvement sa mga gawain. Amen? Ang ating mga tahanan, ang ating mga pamilya, maging maayos at talagang kaiga-igaya sa Panginoon. Amen? Because praise is what? Again, it's what? Praise is what? The right thing to do. And lastly, praise involves certain efforts. Praise is what? Involves what? Alright, certain effort. Okay? Hindi lang sa bibig, kundi what? Action, di ba? Okay, remember yung una? Praise is more than action. So, praise involves what? Yes, certain efforts. Ano mo yun? Singing. Diba? Kaya kita nyo,
mayroon tayong pag-aawitan. In Psalms 106 and number 12, praise involves singing. Psalms 106 and 12. Tayo na po lahat. 106 tayo na po lahat. Ready? Then, believe they His words. Ano sa punod? They sang what? They sang His praise. You see? So, praise involves what? Singing. Okay? Lahat ng tinubos ng Panginoon, lahat ng kanyang imbalan ng palataya ay nararapat na umaawit ng papuri sa Diyos. Amen? Praise involves singing. Ano ba? Sacrifice. Sacrifice. Meron talagang pag sa sakripisyo. Okay? Sabi ng Hebrews 13, by Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. Amen? Ano yung sakripisyo? Alright? Ano yung paghahandog? Amen? Lalo yung pagpapahayag ng salita. Pagtuturo, pangangalan. Maliwanag ba? Amen? Ano pa? Obedience. Praise involves, pangatlo is what? Obedience. Pagsunod. Okay? Amen? Sabi ng Malakay 3:8, itong mga tao ito, pinagnanakawan nila ako ng tithes and what? Offering. Maliwanag ba? Kaya sa verse number 10, ano kanyang command? Bring, dalhin yung lahat sa aking kamalig. Amen? Kaya kung talagang nagpupuli ka, susundin mo ang Panginoon. Maliwanag ba? Maghahandog ka, magkakalog ka ng buong katapatan sa Diyos. Because praise involves efforts. Ano pa? Service. Matapat na paglilingkod sa Diyos. Alam niyo rin? Okay. Involvement. Paglingkuran mo siya. Maliwanag ba? Alright. Okay. Iba, yung Sunday morning, Sunday at saka Dr. Friday, ito may pagsamba. Ang ating paglilingkod, ginagawa natin during the week. Ano niyo sir? During the week yun. Okay, it gets to winning, visitation, Bible study. Amen? At yung talento meron ka, gagamitin mo rin sa gagamitin mo po ito. Amen? Amen? Sapagat nagpupuri ka sa Panginoon. Alright? Kaya nga, tonight, sa pagkainan, bago tayo magpapartake ng mga blessing na napakadami, siguro karamihan sa inyo, ang mesa, wala lang paglalagyan. Amen? May nakahigang baboy, nakatuhog pa. Siguro iba may nakahigang baka. Amen? Amen? Lahat na niya may, anong pinapahiwatig ng mga nasa mesa? Anong pinapahiwatig? Ng mga kakainin mamaya, anong pinapahiwatig? Hindi matakaw. Anong pinapahiwatig na nasa mesa? Pinagpapala kayo ng Diyos. May kakainin kayo. Amen? Oh, okay. May mga nakabalot pa kayo, hindi natapos tanggalin ng balot. Kaya tatapos niyo pa mamaya. Paliwanag ba? Anong pinapahiwatig? Blessing ng Lord. Amen, Lisa? Ano pa? Pumasok ang bagong taon, ano pinapahiwatig? Blessing pa rin ng Diyos. Amen? Biyayang awa. Amen? Tunay na ang Diyos ay mabuti sa atin at sa mga tao. Di ba? Okay. Kamangha-mangha ang kanyang gawa. Paliwanag? Kamangha-mangha. Amen? May bagong taong pag dumating sa ating buhay. Okay? So tonight, bago tayo magsalo-salo, atin munang pasalamatan ang ating Diyos. Atin muna siyang papurihan. Amen? Atin muna siyang awitan.